Ang aswang sa Iloilo. Sa isang liblib na baryo sa Iloilo, isang alamat ang nabuhay sa tunay na buhay. Isang gabi, habang natutulog si Aling Marta, naalimpungatan siya sa kaluskos sa bubong ng kanyang kubo. Noong una, inakala niyang pusa lang ito, ngunit nang tumagal, ang tunog ay naging tila pagkamot ng matatalas na kuko sa kahoy. Napansin niyang lumamig ang paligid, kakaibang lamig na parang bumabalot sa kanyang katawan. Sa siwang ng dingding, nakita niyang ang kanyang aso ay nakayuko, tahimik ngunit nanginginig, nakatuon ang mata sa bubong. Biglang may narinig siyang mahihinang yabag sa labas. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang isang matangkad at payat na anino. Mahaba ang mga kamay, matulis ang mga kuko. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanyang pinto. Napapikit si Aling Marta at taimtim na nagdasal, mahigpit na hawak ang bote ng banal na langis. Bigla, isang malakas na dagundong ang yumanig sa bubong, kasunod na mabilis na paggaspas ng pakpak. Sa isang iglap, nawala ang presensya. Kinabukasan, natagpuan nilang may malalalim na gasgas ang kanilang pintuan, at sa ibang bahagi ng baryo, ilang hayop ang natagpuang patay, walang laman, tila may sumipsip ng dugo. Ngunit ang mas nakapanghilak pangyari kay Aling Rosa, isang buntis sa baryo. Ilang gabi bago siya nagkasakit, sinabi niyang may mabigat na nilalang na nakadagan sa kanya habang natutulog, unti-unting sinisipsip ang kanyang hininga. Makalipas ang ilang araw, siya ay pumanaw ng hindi maipaliwanag ng mga doktor. Sa takot ng mga residente, isang albularyo ang tinawag upang hanapin ang may kagagawan. Sa isang ritual, itinuro ng matanda ang isang misteryosang babae sa baryo, isang matandang laging nakakulubong ng belo at bihirang lumabas tuwing araw. Nang gabing iyon, ilang matatapang lalaki ang nagbantay sa bahay ng matanda. Walang lumabas, ngunit mula sa bubungan, isang malaking itim na nilalang ang lumipad. Tila isang ibong may malataong mukha at matutulis na kuko. Mabilis nilang sinugod ang bahay, ngunit wala silang nadatnan maliban sa isang garapon ng pulang likido at piraso ng laman na hindi nila matukoy kung saan nanggaling. Kinabukasan, nawala ang matanda at simula noon, tumigil ang kababalaghan sa baryo. Ngunit nanatili ang tanong, tuluyan na ba itong nawala o nagtatago lamang, naghihintay ng pibagbag pagkataon upang magbalik?